sad? Galing ako sa burol ni Darlene. At nakita kayo ni Benzo? You still love him, don't you? Sorry, Jenny, you don't have to hide it. And I know you love him that much. Alam mo, Joshua, hindi na importante sa akin ang problema ko kay Benjo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maayos ang problema sa pamilya ko. Well, that's a good decision, Jenna. You and Harabuchi are very important to me. Ayokong magkahiwalay kayo. You know, and I'm willing to help you reunite your family. Salamat. Salamat, Joshua. Nagpunta rin pala si Jenna sa libing. Pero saglit lang sila. Umalis na sila agad. Pare, pakiramdam ko, umiiwas sa akin si Jenna. Umiiwas lang yun sa sasabihin ng mga tao. Pare, mahal pa kaya ako ni Jenna? Tatanggapan niya kaya ako? Mahihintay niya pa kaya ako? Alam mo, dapat mong gawin. Mag-usap kayo ni Jenna na masinsinan. Tsaka, sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Ngayon, kung talagang mahal ka ni Jenna, maintindihan ka niya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Pasok! Sofina, pwede bang dito muna ako matulog? Halika. Halika, dito ka. Salamat, ha? Gusto ko pa kasi makipagkwentuhan, eh. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa buhay ni Jenny. Kung ano yung mga hilig niya. Pagkain, damit, paboritong kulay. Kung meron bang kinakatakutan yung anak ko. Kahit na ano, makikinig ako. Basta tungkol sa kanya. Manang-mana talaga sa'yo, anak mo, Nerissa. Naku, napakahilig din magpakwento sa akin nung bago matulog. Mabait na bata si Jenna. Simple lang, mapagmahal. Pero palaban din pag inaapi ang pamilya. Tsaka hindi siya makasarili. Handa siyang isakripisyo ang lahat para sa iba. Oh, Manang! Bakit naman kayo nagmamadali? Si Sir Changyo po, binangongo. Ano? Sige, ako nag-aabot sa kanya nito. Kilalang-kilala mo talaga ang anak ko, no? Hindi katulad ko. Walang alam sa kanya. Ako nga yung nagluwal sa kanya, pero ikaw naman yung tumayo bilang ina niya. Paano ko kaya mababawi yung mga panahon na wala sa amin? Nandiyan pa yung nakikihati pa ng oras yung lolo niya. Nerissa, okay lang ba sa'yo na nandito ko? Kung kailangan mo ng oras kasama ang anak mo para masolo mo siya, okay lang naman sa akin eh. Aalis muna ako para magkasama kayong dalawa. Hindi. Okay lang na nandyan ka. Mas masaya nga yun eh. Dalawa yung tumatayong ina niya. Mas maraming nagmamahal sa anak ko. Ang ayoko lang talaga, makisalo pa yung matandang yun. Naginip ako ng masama. May kumuha raw sa iyo at iniwan mo na ako.
Lolo, panaginip lang ho yun. At saka nga po, di ba, sabi nila, kabaliktaran yun sa totoong buhay. Kahit na, natatakot pa rin ako. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya Sonia, mangako ka. Huwag na huwag mo akong iiwan. Hayaan niyo, Lolo. Nangangako ako sa inyo, kahit ano man kung mangyari, hindi ko kayo iiwan. Salamat, Sonia. Pangako yan, ah. Oo, Lolo. Nay? Anak, Oh, ano ko yung niluluto nyo? sinigang sa bayabas. Sabi kasi sa akin ni Josefina na isa daw yan sa mga paborito mo eh. Kaya ayan, niluto ko. Tikman mo naman, oh. Sige ho. Naku, ang bango-bango. Dahan-dahan na, mainit. Masarap! Naku, alam ko na sa inyo ho ako nagmana sa pagluluto. Alam niyo, Nay, pwede na kayo maging chef sa restaurant ni Lolo Chavi. Pwede ba, Jenna, pag magkasama tayo, huwag mo nalang banggitin yung lolo mo. Nay, hindi niyo po ba talaga kayang patawarin si Lolo? Kahit para sa akin na lang. Paano ko patatawarin ang isang taong nagtangka sa buhay ko? Yung taong naglayo sa ating dalawa. Sabihin mo nga sa akin, ha? Paano? Pero Nay, matagal na panahon na naman yung nakalipas eh. Baka naman ho, pwede na natin kalimutan yun. At saka Nay, sa totoo lang, wala naman tayong katibayan na si Lolo nga ang nagtangka sa buhay niyo. Ano pang katibayan ang kailangan ko? Kulang pa ba yung 16 na taon na tiniis ko na malayo sa'yo? Ha? Kulang pa ba yon? Eh halos mabaliw na nga ako sa dinanas kong kalupitan dyan sa lolo mo eh. Siyang sumira ng buhay ko. Namin ang ama mo. At hanggang ngayon, siya pa rin ang hadlang sa pamilya na ninakaw niya sa akin. Jess? Anong ginagawa mo dito? Oo nga, Jess. Ba't nandito ka sa parking lot? Don't tell me. Dito ka nag-work. Dito ako nagtatrabaho. Isa lang akong parking boy dito. Ano? I thought you came from a wealthy family. May nagsinungaling ako sa'yo. Pasensya na. Pero bakit? Dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Dahil yun lang yung alam kong paraan. Eh, napakababaw naman pala ng pagkakakilala mo sa akin eh. Alam mo, Jess, hindi ka lang nagsinungaling. Hinusgahan mo pa ako. Tara na nga, Eugene. Jess! Diyan ba ate Jenna mo sa restaurant nila? Wala ako eh. Ang alam ko, matagal hindi ko pupunta dito sa Jenna sa resto. Sige, salamat na lang ha. Uy, Benjo, sandali lang. Bakit? Paano ba maging isang boksingero? Gusto ko kasi umasenso katulad mo. Para makita ko na sa kanila na ibinatbat din ako. Sige. Ito. Andyan yung address ng gym na pinapapracticean ko.
Tawagan mo lang sila. Salamat, Kuya Benjo, ha? Baka naman, bibili na lang kita sa kanila, ha? Sige. Ay, naku, Mami. Palpak na naman yung plano niyo. Ayaw na pa si Jenna sa mansion, eh. Ngayon, nagiging close pa sila ni Lolo. Ay, akala ko naman nga matapang yan ni Risang yan. Hindi naman pala kaya ipagtanggol yung anak mo. Kulang pa sa luto si Nerissa. Kumbaga sa sinaing, kulang pa sa inim. Ano ibig mo sabihin? Dagdagan pa natin gatong sa kanya para mas lalo siya mag-inip. Parang alam ko yung iniisip mo. Ibang klase ka talagang mag-isip, ha? Violet, iba ako pag dumiskarte.